Alam nyo ba, sa dami-dami ng naging presidente sa Pilipinas, kilala nyo kung sino yung pinaka number one na matalino sa ating kasaysayan? Ang pinaka number one, ang pinaka matalino na presidente na naitala ay walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Akalain nyo, naungusan niya pa o nahigitan niya pa yung kanyang tatay. Yung tatay niya, namuno ng more than 20 years or 21 years sa bansang Pilipinas. Pagkatapos noon ay tumakas, pumunta ng Hawaii para doon magpakamatay. Anong nangyari? Nag-aklas yung mga kababayan nating Pilipino dahil kay Marcos Sr. Ngayon, bakit nga ba binalik at ibinoto ng taong bayan si Bongbong Marcos Jr.? Hindi naman talaga dapat siya ibubuto ng taong bayan eh. Dahil nga mayroong history at sinisigaw noon ng mga Aquino na ang Marcos ay number one na magnanakaw sa kaban ng bayan. Kumbaga tila bagay mayroon ng isang bangungot na nangyayari sa ating bansa noon na ayaw nang ibalik ng sambayan ng Pilipino. Pero anong nangyari? Naihalal at nailoklok sa pwesto si BBM. Bakit? Kasi nga, si Bongbong Marcos ay nakipag-isang tinig or collaboration kay BP Sara, Inday Sara. Tama yung sabi ni Tatay Diggs eh. Kahit kailanman ay hindi niya na ini-endorse si BBM. Naalala niyo, sinabi niya, si BBM bilang isang mataas na pangalan o may pangalan sa politika na nasa listahan ng mga narcolist. Nagkamali ba si Duterte sa kanyang sinabi? Hindi. Ang totoo nga yan eh. Hindi nga naniwala ang mga loyalista noon na si Bongbong Marcos ay siyang gumagamit na ipinagbabawal na droga. Ang unang nagbunyag niyan, mga kababayan, ay walang iba kundi si Duterte. At sinugundahan niyan ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Di ba nagsagawa ng rally ang ating mga kababayan para sa transparency sa ating bansa, sa ating gobyerno. Umakyat sa entablado si Senador Amy Marcos at sinabi niya ang kanyang pamilya, ang problema ng pamilya niya ay ganito. So pinatutunayan niya na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Pero bakit ayaw kumasa ni BBM dun sa hamon ng sambayan ng Pilipino na magpa-hair follicle test? Kasi nga, malalaman ng taong bayan na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, ang pinakamatalinong presidente na naitala sa kasaysayan ngayon ay walang iba kundi si BBM. Nasa sa kanya na lahat ng pangako na hindi niya natupad. Isa-isahin natin. 'Di ba? Nung unang suna niya, ipinangako niya na magkakaroon na ng flood control. 5,500 flood control ay natapos na. At nasundan ng suna ulit. Pangalawa, sinabi niya, mahiya-hiya naman kayo. Lahat ng mga magnanakaw. At sinabi niya na naman, ipapakulong ko kayo bago mag-Disyembre, bago magpasko. Pero natapos na lang yung December 25, yung taong 2025 ay walang nakulong ni isang congressman. Alam nyo kung sino-sino ang pinakulong nila? Yun yung mga lumalaban sa kanila. At isa pa dito, hindi natapos. Nagsuna na naman muli at nangako na naman siya. Itong huling suna niya, sinabi niya, tatanggalin ko ang system loss. Wala na kayong babayaran sa system loss. Piso na lang ang terminal fee. Libreng pamasahe sa mga public
sa mga public vehicle. Nasaan kaya yung libre? Yung 20 kilos na bigas, walang nangyari. Yung tren na ipinangako niya na matatapos daw ngayon bago siya magbaba sa kanyang pwesto, 2028. Aabangan natin yan. Nangako siya na magkakaroon na tayo ng racket dito sa ating bansa. Pero ayon sa eksperto, ang racket na ginagawa niya, na ipinapagawa niya, ay halos 10 metro lamang. At hindi pa natapos. Pagkatapos ng bagyo, ng matinding pagbaha, nakita niya ang malabdagat na basura dito sa Parañaque, Baclaran. At ngayon ay naisip niya at nagkausap na nga daw sila ng Department of Energy na si Ma'am Garin. Naisip niyang gawing kuryente yung basura. Napakataba at napakatalino ng presidenteng ito. So kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa presidente natin ngayong 2026? Magaling ba o budol?